Ano masasabi niyo sa isang taong laging nakangiti at laging tumatawa? Siya ba'y masaya o nasisiraan ng bait? Masaya. Pwede rin. Masaya. Ano masasabi niyo sa isang taong tahimik kahit ano pa ang kalagayan, hindi nagre-reklamo? Gaano man kabigat at kahirap ang kanyang kalagayan, siya ba'y masaya? Pumalungkot. Ating pag-aaralan, mga kapatid, ngayong umagang ito, simula ngayon, aklat ng Ephesians. Dahil sa biyaya ng Panginoon, alam kong nandito ko palagi every third Sunday. At isisiris ko po ang Book of Philippians, sapagkat ito po ang aklat na bagay sa atin at sa lahat ng Kristiyano. Ating pag-aaralan ang konteksto ng aklat ng Pilipos bago natin isa-isahin ang mga kayamanang napapanood dito tungkol sa kung paano mapanatili ang buhay kagalakan. Buhay Kristiyano na magalak. Kagalakan anuman ang magiging sirkumstansya. May foundation tayo, Sunday School, nagbibigay sa atin ng katotohanan kung tungkol sa ating pong kalagayan bilang isang Kristiyano. Tayo'y nasa process ng redemptive history. Kaya napakalaga para sa akin, sa aking pag-aaral, na ating bigyan ng pansin ang aklat ng Philippians. At dito magsisimula tayo sa kabuuan, ang konteksto o background ng Book of Philippians. At gusto kong basahin natin ang apat na bahagi ng banal na kasulatang ito. Ito'y mayroon lang apat na chapter. Kaya bawat chapter basahin natin ng isang talata upang mabigyan tayo ng linaw tungkol sa lihim ng buhay Kristiyano pagdating sa kagalakan. Kagalakan ito ay walang hanggan na nasa atin. So, buksan natin ang apat na bahagi o apat na talata sa chapter 1, verse 21, sa chapter 2, verse 5, chapter 3, verse 14, and chapter 4, verse 13. Dahil Sunday School na pala ngayong umaga, baliktad kasi sa amin, kagis na namin talaga Sunday School ang umaga bilang foundation, mga doctrine, at saka ngayon ang message. So, ayos kong mag-anyaya ng apat na maaari magbasa. Chapter 1, verse 21, chapter 2, verse 5, chapter 3, verse 14, chapter 4, verse 13. Sorry. Sige po. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Okay. Chapter 2, verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Chapter 3. Verse 14. Nagpapatuloy ako tungo sa miting para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Chapter 4, verse 13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa magitan niyang magpapalakas sa akin. Yan po ang talatang ating pag-aralan, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat malaya at bukas po ang iyong salita upang aming matunghayan ang mga katotohanan ng nais niyong iparating sa amin ngayong umaga. Nawa nga po mangyari sa buhay namin, maging sa pasimula pa lamang ng aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng kalinawan, ng kaunuan, at katotohanan ng maaari naming mayakap at may pamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang lahat na ito'y samod dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Noong aklat ng Philippians ay sinulat ni Apostol Pablo mula sa madilim, mabaho, maruming bilangguan sa Roma noong AD 60-62 after ng kamatayan ni Jesucristo. So sa kabila ng kanyang sitwasyon, sa kalagayang ito na may banta ng kanyang kamatayan at kakulangan ng needs ng kanyang pangangailangan, medyo gutom siya rito. Ang salitang kagalakan o magalak kayo ay binanggit ng mayroong 16 na beses sa loob ng 4 na kabanatang ito.
Hindi ito liham ng pagrereklamo, kundi isang liham ng pasasalamat sa mga kapwa mananampalataya, ito'y mga taga-Pilipos. Isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakadepende sa kalagayan ng tao, kundi sa relasyon niya kay Kristo. Kaya kumusta na ang relasyon natin kay Kristo? Ng buhay ng Kristiyano ay matutulad natin sa dalawang bagay, thermometer at saka thermostat. Alam natin ang pagkakaiba ng thermometer and thermostat. Ang thermometer po ay sumasabay lamang sa temperatura ng paligid. Kapag mainit ang panahon, umiinit din ang thermometer. At kung malamig naman ang sitwasyon, malamig din ang thermometer. Ngunit ang thermostat ay nagtatakda ng temperatura kung ano yung temperature sa labas. Maraming Kristiyano ang parang thermometer sapagkat pabago-bago ang kanyang damdamin, ang kanyang emosyon batay sa kanyang problema. Pero ang nais ni Pablo na ituro dito sa Pilipos, ang Kristiyano ay dapat maging tulad ng thermostat. Ano man ang mangyayari o nangyayari sa labas, ang kapayapaan sa loob ay nananatili dahil kay Kristo. Na upang maunawaan natin ang sikretong ito ni Pablo, ating tignan ang 4 na haligi ng kagalakan na matatagpuan natin sa bawat kabanata sa aklat na ito. Bagamat ito po ay isang aklat na manungkot, sapagkat si Pablo rito ay nakabilanggo sa mabaho, marumi na bilangguan, pero siya mismo nagbigay sa atin dito ng haligi ng kagalakan kung paano mapanatili ang buhay Kristiyano anuman ang kanyang sirkunstansya. Nauna, tignan natin ang chapter 1, verse 21. Ito yung unang haligi na dapat si Kristo ang ating maging buhay. Yun po yung unang sikreto. Yun ang unang haligi. Si Kristo ang dapat nating maging buhay. Ang sabi rito ni Pablo sa verse 21, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Na kung titignan natin ang sitwasyon ni Pablo rito, napakabigat ng kanyang kalagayan. Pero ang sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kalayan niyo yun? Mamatay na nga, pakinabang pa. So anong pinapakita nito sa atin? Ang pag-unlad ng Ebanghelyo, mga kapatid, ang dapat nating prioridad sa ating buhay sa kabila ng ating mga pagsubok. Gaya ng ating napag-aralan kanina, dapat ang Ebanghelyo nagliliwanag sa buhay natin, sa testimony natin sa kabanalan. At the same time, para nating i-share ito kanino man. Bakit po? Sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan para sa ikaligtas ng lahat ng uri ng tao. Hindi sinabing lahat ng tao. Kaya na binasa kanina sa Romans 1:16, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Bawat sumasampalataya, hindi sinabing lahat ng tao, kundi anumang klaseng tao. Hudyo man siya, o Griego man, Bisaya man, Kapampangan man, bawat sumasampalataya. Ngayon, ito po yung dapat nating maging prioridad, ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito po ang unang haligi ng pagkakaroon ng tunay na kagalakan na kayo o tayo o ang tao ay magkaroon ng relasyon kay Kristo. At yan ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At hindi lamang maligtas ang isang tao, kundi lumalago sa pananampalataya upang sila ay maging matuwid na tao. Sapagkat ang taong matuwid,
nabubuhay sa pananampalataya. Like for example, hindi natin alam ang maghapon, mga kapatid. But we know that in all things, God works together for good. Ibig sabihin, siya ang may kontrol ng probidensya. Walang anumang nangyayari. So therefore, dapat sa pagharap natin mula umaga hapon, ay dapat tinatanggap natin na ito ay probidensya ng Diyos. Whether it is good or bad, o maaaring na aksidente ka, napilayan ka, o muntik-muntik kang mamatay, o di kaya tumama ka sa loto, alam natin that in all things, God works together for good. So isang taong matuwid ay dapat nagsisimula sa pananampalataya. So sa pagising pa lamang natin, ask God, Lord, tulungan niyo ako na maipamuhay ko anumang probidensya ang dumating sa akin mula ngayon hanggang mamayang gabi. The just shall live by faith. Dapat namumuhay tayo sa pananampalataya. Huwag tayong mamuhay sa ating sariling kakayanan, karunungan, kundi mamuhay tayo that in all things God works together for good. Ano man dumating kabiguan sa buhay natin, we still have that joy in our heart. Kasi tayo nabubuhay sa kanyang kalooban. So ang tunay na kalagalakan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba natin at paglilingkod sa Diyos at sa iba. So ang pagkakaisa ng iglesia ay bunga ng pag-una natin sa kapakanan ng kapwa kaysa sa ating sarili. So ano ang pag-unlad ng Ebanghelyo? Ito ang dapat nating priority. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay at maging sentro sa buhay na ating pinapahigan ng Ebanghelyo, lumalago po ang ating relasyon kay Kristo. Lumalago ang ating relasyon sa Diyos. At kapag lumalago po ang ating relasyon sa ating Panginoon, minamahal natin kanyang salita at tayo totoong nagiging alagad niya. At inaalam natin, nalalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Right? Dahil very close ang ating relationship with Christ. May pagmamahal tayo sa kanyang mga salita. Bawat hirap ay nagiging pagkakataon para sa ating pagpapatuto. Alam natin ng Diyos may hawak ng providensya. Lahat ay itinakda niya before the foundation of the world. Siya may control. And we know that in all things, God works together for good. Kaya masasabi natin, ang buhay natin maghapon, like na sinabi ni Pablo, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Wala sa atin yung takot. Well, merong pangamba, may takot tayo, paano mamatay? But we know that in all things, God works together for good. Kaya ang unang haligi na dapat matanggap natin, may pabuhay natin, si Kristo ang ating buhay every day. Ito'y sinasabi ng aklat ng Pilipos. At yan ang ating pag-aaralan every third Sunday. Din ikalawang haligi na dapat si Kristo ang ating maging pangalawa, huwaran. Chapter 2, verse 5. Ganito ang sabi sa chapter 2, verse 5. Magkaroon kayo ng kaisipan na gaya ng kay Kristo Jesus. Meaning to say, si Kristo ang ating maging huwaran. Akalungkot po ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, sa ating takbo, when it comes to politics, socialism, alam natin, mayroon silang kanya-kanyang huwarang halimbawa. Gusto mong yumaman? Tularan mo sa gobyerno. Gusto mong maging pogi? Gumanda? Tularan mo alam natin, yan ang po ang takbo ng mundo sa ating panahon. So ano ibig sabihin magkaroon ng isipan
gaya ng kay Kristo. Well, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan natin, mga kapatid, sa pagpapakumbaba tulad ni Kristo. Bagamat siya isang Diyos, hindi niya inaring ang kanyang pagka-Diyos, kundi siya'y naglingkod. At naglingkod siya sa mga taong makasalanan. At hindi lamang paglilingkod sa mga taong makasalanan, kundi kinamatayan pa niya ang mga taong itong namumuhay sa kanya. Anong punto nun? Try natin, huwag lang i-try, pamuhay natin ang kabanalang pagpapakumbaba sa ating mga sarili, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang unity ng Iglesia ay bunga ng pag-una natin sa kapakanan ng kapwa. Tumitibay ang ating relasyon bilang Kristiyano kung ang una nating tinatanaw ay ang kapakanan ng ating kapwa. Dahil ang kapakanan ng ating kapwa, damay po ang kapakanan ng buong Iglesia. Dapat mapabanal natin ang Iglesia, ito'y sa pamagitan ng pagmamahalan din natin sa isa't isa. Sa loob po ng 39 years sa ministry, marami na akong nasaksihang pagkasira ng Iglesia because of pride. Ayaw magpatalo. Ayaw magbaba ng sarili. Ayaw unahin ang kapakanan ng pangalan ng Panginoon. Ayaw unahin ang kapakanan ng kalaguan ng Iglesia. Dapat si Kristo ang ating maging huwaran sa buhay. Maging sa relasyon sa mag-asawa, sa bahay. May mga misis, mahusay magsalita, mahusay gumawa sa bahay. Pero punain mo sa isang ugali, hindi ka naibigyan ng isang linggo. Bakit? Ayaw niyang siya nakakanti. Pride. Alam natin ang pride, yan ay katangian ni Satan. As a Christian, born again, converted, justified, adopted, dapat nandun tayo sa progressive sanctification. Dapat nagiging banal tayo. Tumitibay ang relasyon ng pamilya, ng mag-asawa, kung namumuhay sa kabanalan. At ang ating huwaran ay si Kristo. So ikatlo, mga kapatid, na haligi na dapat nasa atin, dapat si Kristo ang siyang maging ating tunguhin. Chapter 3, verse 14. Siya ang dapat nating layunin, ang ating patutunguhan. Siya ang dapat maging tampok sa buhay natin. Ang sabi po rito sa verse 14 ng chapter 3, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Now, sa context dyan, ng gantimpala ay ang makilala at maranasan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Lahat tayo mayroong hangarin sa buhay. Hindi masama. Sapagkat yan ay bahagi po ng common grace of God. Na tayo po'y manatili sa mundong ito nang sa ganon maganap ang plano ng Diyos na covenant of grace. Maganap ang kanyang pagkakaligtas sa atin. Magpatuloy tayo sa ating mga gawain. Tungkulin natin yan. Ang trabaho po, bago po bumagsak si Adan sa covenant of works, is blessed. Isang biyaya ang pagtatrabaho. Ito'y kaloob ng Diyos sa kanyang minamahal. Kaya nga dapat gawin ng buo, perpekto ang trabaho. Pero noong bumagsak sa kasalanan si Adan, ang trabaho ay naging sumpa. Ang trabaho, sinasabi, gawin mo lahat ng iyong makagawa mula sa pawis, patungo sa pawis,
lahat mga dawagan, tinik, maranasan mo, pungkalin mo ang lupa, nagiging sumpa instead of blessing. Pero sa ating panahon, ang trabaho natin ay blessing. Huwag tayo paalipin. Nakakalungkot po, marami po ang uma-absent po sa kanilang pakikipagtagpo sa pagsamba dahil sila po ay naalipin ng trabaho. Well, hindi naman kailangan na hindi tayo magpasakop din sa ating mga amo kung ikaw ay nabigyan ng trabaho araw ng linggo. Hindi naman yun palagi. Pero kung tuwing linggo na lang, pagkaalipin na yun. So, paano gagawin, Pastor? Yun ang trabaho ko eh. Pray. Manalangin ka. Ang sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita at ang mga salita ko'y nanatili sa inyo, hingin ninyo anumang inyong naisin, ibibigay ko para maluwalhati ang Ama. Naniniwala ba tayo ron? Mag-pray tayo, Lord. Hipuin niyo ang puso ng amo ko na mabigyan niya ng halaga yung aking pinakamahalaga sa buhay, ang pagsamba. Yung pangako ni Jesus Christ yan. Kung manatili kayo sa aking salita at ang salita niyo yung sa akin, hingin ninyo. Huwag tayo magpaalipin sa mga bagay na kung saan naglalayo sa atin sa Diyos. Pero tanda natin, trabaho ay blessing. Pero after the fall, ang trabaho ay nagiging sumpa. Kasi kasama na yun sa dinidiyos natin. We cannot serve two masters. Kailangan talagang magkaroon tayo ng tunguhin. Ano ba ang layunin ng trabaho ko? Is it for my glory? Or for God's glory? What is the chief end of man? To glorify and enjoy Him forever. Hindi dapat tayo naalipin ng mga bagay na pagpapala sa atin. Nagiging another God ang ating bagay na nagpapaalipin at nagpapalayo sa atin, sa ating tunguhin. Gawin nating buong kagalakan at kayamanan ang maglingkod at sumambang lagi sa ating Diyos. Sabi nga rito ni Pablo nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Now, tingnan natin ang konteksto, kalagayan dito ni Paul. Nandun siya sa isang selda na kung saan walang bintana. Mayroong maliit na bintana sa dulo ng kanyang selda, hindi niya maabot. Hindi niya masilip. Mount County, andyan siya, dyan dumudumi, dyan lahat miihi, mabaho, masama ang amoy, masangsang, hindi pa siya pinakakain, hindi pa siya binibigyan ng kanyang rasyon. At ang nais ng mga tao ito ay siya'y patayin sa gutom, sa paghihirap. And yet, ang sabi niya, nagpapatuloy ako. Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Ano ba hangganan sinasabi nito according to the context? Na makilala niya si Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang sabi niya, sa context pa sa ating pag-aaral niya, itinuturi niyang basura ang lahat ng makamundong tagumpay kumpara sa pagkakakilala niya kay Kristo. Sa atin siguro mahirap yun. Ha? 30,000 ang sweldo ko isang buwan. 40,000 ang sweldo ko isang buwan. Minsan lang makadalo ng Sunday, pagpapalit ko kay Kristo. Pero si Paul, alam natin si Pablo, sinasanto siya sa time na yun. Makapangyarihan siya, mayaman siya, leader siya ng mga Pariseo. Matindi ang kanyang influence at time na yun. Pero itinuring niya itong basura. Makamtan niya lang ang pagkakilala kay Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay.
Alam nyo, ang tunay nating pagkamayaman, gaya na sinabi ni Brother Seth kanina, ano bang pinakamahalaga sa atin? Ang pinakamahalaga, pinakayamanan natin, ay malagay tayo rito. Mga kapatid, ito yun, magpapakabanan. Kaya natin hanggang wakas. At makikita natin, tayo ay papasok doon sa perfect sanctification ng glorification. Mahirap isipin kung ang puso natin, isipan natin ay nandito sa mundo lang. Sarili natin kapakanan ang tinitignan. Pero pag tinignan natin ang ating chief end, mga kapatid, hindi tayo panginahan dahil meron tayong tunguhin kung saan tayo patutungo. Din ikaapat, mga kapatid, na haligi. Una nakita natin, dapat si Kristo ang ating maging buhay. Ikalawa, dapat si Kristo ang ating huwaran. Ikatlong haligi, dapat si Kristo ang ating maging tunguhin. May mga ambisyon tayo. Right? Binibigay ng Diyos yan. Pero hindi dapat humigit sa ating ambisyon na makilala si Kristo, makapiling si Kristo, at maranasan ang kanyang muling pagkabuhay. At pang-apat, nahaligi na dapat si Kristo ang ating maging kalakasan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Chapter 4, verse 13, ang sabi ni Paul, alam yung kalagayan ni Pablo, nasa bilangguan siya. At hindi niya alam kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Pero sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi lamang siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan, kundi siya pa nagbibigay ng pagnanais upang gawin natin mga bagay para sa kanyang kalooban. At yan po ang ating kalakasan. Ano mang kalagayan tayo sa buhay, mahirap, pasakit, o anumang laging isipin, ay walang iba kundi ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Simula sa walang hanggan. Hindi tayo aksidente sa panahon ito, mga kapatid. Nasa process tayo kay Christ. Pero tayo po ay sinimulan sa walang hanggan. Ganon tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya nga, si Kristo ang dapat nating kalakasan sa lahat ng sandali ng ating buhay. So, ang sikreto po ng pagiging kontento sa buhay. Alam niyo po kung kontentuhan natin ay nasa kayamanan. Wala pong kakontentuhan, hindi magtatapos. Pero pasalamat tayo sapagkat yan ay biyaya ng Diyos na binigay sa iyo na magkaroon ka ng kayamanan. Pero kung diyan mo ilalagay kakontentuhan mo, walang mangyayari sa iyo. Wala kang totoong kalakasan. Higitan mo ano man mayroon sa iyo ay ikay magkaroon ng kalakasan kay Kristo lamang. Sapagat ang sekreto ng pagiging kontento ay ang pagtitiwala sa biyaya at provisyon ng Diyos sa buhay. Kahit tayo walang pera, alam natin hindi tayo kontento eh. Pagka tayo nagkatrabaho at hindi tayo sumang-ayon sa sweldo, mahirap ang trabaho, magpipray na naman tayo kay Lord. Bigyan mo ako trabaho, Lord, na may Sunday. Pero mabilis po ang biyaya ng Panginoon. Katanggap ka ng trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Pero ikaw nakatanggap ka. Blessed ka talaga. Pero ang pagtanggap mo ng trabaho, panibagong pagsubok sa iyo. Dapat pasahan natin ang mga pagsubok. Mayroon akong kilala na babae, malipat-lipat ng trabaho.
hinahanap din niyo ang kalooban ng Diyos. Lahat ng trabaho mo, kalooban ng Diyos. Pero hindi mo kayang ipamuhay ang layunin ng Diyos sa trabaho. Number one, para tayo ay i-mold, hubugin like Christ. Sapagkat hindi ka mahuhubog kung walang pait ang mag-chop-chop sa iyo. Hindi ka pwedeng kuminis kung ang paligid mo ay mantika. Kailangan din ng mga rough. Kailangan diyan na talagang maramdaman mong ikaw ay sinachap. Kalooban ng Panginoon na tayo ay mahubog sa pamagitan ng hirap. Diyan nahuhubog ang ating karakter at ang ating sanctification. Sapagkat anuman ang kalagayan natin mga kapatid, anuman ang sirkumstansya natin, anuman trabaho mayroon tayo, alam natin ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sa ating kaisipan, sa ating kalakasan, sa ating mga pag-alala. Ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Kaya nga tayo ay nakapagpapatuloy hanggang wakas, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil ang Diyos ang nagpo-provide sa atin, nag-iingat sa atin sa lahat ng sandali. Maalala ko isang kwento na basa ko sa noon daw World War II, ang hirap ng buhay noon. Lalo yung mga na naging alipin dyan sa Bataan March. May mga bilangguraw na nakakulong sa madidilim na lugar at mahirap na lugar. Walang pagkain. Panay pahirap ang kanilang ginagawa. Pero sa matagal na panahon, may mga nakaligtas sa kanila. At mayroon ding mga hindi. Yung mga naligtas, tinanong, anong ginawa mo? Pare-pareho naman kayo hindi kumakain, pare-pareho kayong pinahirapan. Anong ginawa ninyo? Ang sabi nitong mga nakalabas, pag-asa. Ha? Pag-asa? Ibig sabihin, yung mga namatay doon, walang pag-asa. Pag-asa. Paano mo nagkaroon ng pag-asa? Sabi nila, every morning, umaasa kaming darating ang aming pamilya. Dumarating ang aming pamilya at magkakasama kami. Yun ang una. Ikalawa, pag-asa. Nagdarating ang Panginoon, makakalaya kami. Yun ang nagpalakas sa kanila sa tindi ng hirap daw doon sa World War II na ito, sa kapayatan nila, pero tumayo sila dahil sa pag-asang darating ang pamilya nila. At isang araw, lalabas sila. Pero yung mga nawala ng pag-asa, doon nalilibing sa selda. Doon namamatay. Si Pablo po, nasa loob ng bilangguan at hindi alam kung hanggang kailan siyang manatili. Ngunit, ang kanyang inaabangan ay hindi lamang laya sa selda, kundi ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang kanyang kagalakan ay hindi nanggagaling sa pag-asang makakalabas siya sa selda, kundi ang katotohanan kasama niya si Kristo sa buhay niya. Kaya nasulat niya ang Book of Philippians to give hope and joy sa buhay ng mga nagdurusa ng mga Kristyano. Kaya hamon para sa ating lahat, mga kapatid. Una, gusto kong hamunin ang mga bisita natin, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, na hanggang ngayon hindi pa nagkukumit ng kanilang buhay sa Panginoon. Marami ng mensaheng napapakinggan, naniniwala sa katotohanan, pero hindi pa rin magawang i-commit ang kanilang buhay sa Panginoon.
Madali pong sabihin yun, ikinumit ko na. Pero ano pong patunay na ikaw ay nakakumit sa Panginoon? Well, sinasabi ng Bible. Halimbawa ng mga mananampalataya sa Biblia, ano ang kanilang ginawa? Kung tatandaan natin, Acts chapter 2, verse 41 and 42. Ang sabi ron, lahat ng sumampalataya sa salita ng Diyos, nagpabautismo. At sila ay idinagdag sa kalipunan ng mga alagad. Yun po yung totoo. Paano kung malalamang Kristiyano ka, hindi ka naman nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon na dapat mabautismohan ka upang madagdag ka sa kalipunan ng mananampalataya? Sa lokal na iglesia. Anybody can call themselves Christians. Kahit sino pwede. Pero ang totoong nag-commit ng kanilang buhay, nagpapasakop sila sa kalooban ng Kristo. Anong kalooban ng Kristo? Humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng nasa bansa at bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Kaya ang hamon ko sa iyo, kaibigan, ang mundo ay nag-aalok ng panandaliang saya. Ngunit si Kristo ay nag-aalok ng kagalakang hindi mananakaw ng anumang krisis sa buhay. Ang pinakadakilang kayamanan natin ay tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Sa lokal man o sa universal. So ang mensahe ng Pilipos ay mensahe ng biyaya. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon. At makakamtan mo ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-iisip. At para naman sa ating mananampalataya, ang hamon dito sa atin ay katapatan natin at paglago natin sa buhay Kristiyano. Huwag makontento, mga kapatid, sa mababaw na pananampalataya. We have to grow. Ang tawag sa atin, tulad ng ginawa ni Pablo, ay magpatuloy patungo sa hangganan. Magpatuloy tayo. Na tayo'y mahubog sa kababaan ni Kristo, hindi hambog, hindi nagmamayabang, kundi kaisa sa kababaan ng buong iglesia. Maging tapat sa paglilingkod kahit walang nakakakita. Imbes magpakita ng gilas. Hayaan natin makita tayo sa kabanalan. Huwag hayaang lamunin ng reklamo ang iyong mga labi. Sa halip, hayaang magningning ang inyong buhay, mga ilaw sa madilim na sanlibutan ito. Alam niyo, may isang sikat na kompositor na nabasa ko na naman sa illustration book. Isang sikat na kompositor. Maaaring kilala niyo ito. Sapagkat itong taong ito, kahit siya'y nabulag, kahit bulag na siya, at dumanas sa mga matitinding hirap, ay nakasulat pa rin ng magagandang himno. Nang tanungin siya kung paano niya nagawa ito, sinabi niya, hindi ko nakikita ang liwanag ng araw, pero nakikita ko mukha ng aking tagapagligtas. Kaya inspirado siyang lumikha ng mga awitin. At inaawit natin. Remember Fanny Crosby? Hindi siya reformed. He's a Christian. She's a Christian. Pero kaka-inspire ang kanyang mga himnong ginawa. Yun ang kanyang parato. Even though na siya'y bulag sa pisikal, pero nakikita pa rin niya ang mukha ng Panginoon. Ganun po ang kanyang pananampalataya. Nawa ganun din ang pananampalataya natin. Magsuko tayo ng ating buhay. At hayaan natin ang buhay natin maging himno
para sa ibang